Sa isang liblib na bayan, sa gitna ng kagubatan ng Timog Luzon, umiiral ang mga kwentong kumakalat sa gabi. Mga aswang na nangunguha ng lamang loob, mga tikbalang na naglalakad sa dilim, at mga malignong sumisigaw sa kalaliman ng gabi. Ngunit sa kabila ng takot at karahasan ng mga halimaw, isang tao ang nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan upang sugpuin ang mga ito. Si Ilyas, kilala bilang antingirong manunugis, ay nagmana ng isang mahiwagang agimat mula sa kanyang anino. Ang agimat na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang anyo ng aswang kahit sa kanilang pinakamainam na pagbalat kayo. Sa bawat sugat na nilalapat ng kanyang ginintong sibat, isang halimaw ang natatapos at isang buhay ang naliligtas. Ngunit sa likod ng kanyang lakas ay isang malagim na lihim, isang sumpang nagtatali sa kanyang pamilya sa tungkulin ng paglipol ng mga halimaw. Madilim at malamig ang gabi nang may kumalat na bulong sa baryo ng San Isidro. Isang pamilyang buong gabi ang nagluluksa. Nawawala ang kanilang bagong silang na sanggol. Ang kwento ay nagsimulang umikot. May aswang sa kanilang bayan. Si Ilyas, tahimik na nakaupo sa gilid ng kanyang kubo, ay naramdaman ng panawagang iyon. Ang kanyang agimat, isang maliit na krus na yari sa ginto at pilak, ay biglang uminit sa kanyang dibdib. Tumayo siya, kinuha ang kanyang sibat at dumiretso sa bahay ng mga magulang na nawawalang sanggol. "Nakita mo ba ang mga mata nila?" tanong ni Ilyas sa ina ng sanggol. Nanginginig ito sa takot at hindi makatingin ng diretso. Tumango ang babae. "Oo, pula ang mga mata at ang ngiti nila parang matatalim na kutsilyo." Hindi na kinailangan ni Ilyas ng karagdagang paliwanag. Alam niya ang kalaban niya ngayong gabi ay hindi ordinaryong aswang. Habang naglalakad si Ilyas sa kakahuyan, naramdaman niya ang presensya ng isang malakas na nilalang. Ang mga dahon ay biglang umihip ng malakas at ang hangin ay nagdala ng matamis ngunit nakakatakot na amoy ng dugo. Sa kalagitnaan ng kagubatan, nakatayo ang isang lumang bahay na puno ng balot ng mga anino. Dito natagpuan niya ang isang grupo ng mga aswang na nagtitipon. Sa gitna ng kanilang ritual, nakita niya ang sanggol na nawawala. Nasa isang altar, nayari sa mga buto. "Hindi kayo makakatakas," bulong ni Ilyas habang hawak ang kanyang sibat. Isa-isa niyang hinarap ang mga aswang. Ang kanyang sibat ay kumikislap sa bawat tama. Sinusunog ang laman ng mga halimaw na sumusubok lumapit. Ngunit habang dumarami ang kanyang kalaban, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng sumpa ng kanyang agimat. Sa kalagitnaan ng laban, isang aswang ang tumawa ng malakas. "Ha ha ha! Alam mo ba kung sino ang unang nagdala ng sumpa sa iyo, Ilyas?" Naguluhan si Ilyas. "Anong ibig mo sabihin?" sigaw niya habang sumaksak ng isa pang aswang. "Ang iyong ninuno ang unang nakipagsundo sa amin. Sa bawat halimaw na pinapatay mo, isang bahagi ng iyong kaluluwang nawawala," sabi ng halimaw habang unti-unting nawawala sa anino. Pagkatapos ng laban, tahimik na bumalik si Ilyas sa baryo. Dala ang sanggol na ligtas, ngunit sa kanyang puso ay may bumigat. Totoo ba ang sinabi ng aswang? Ang kanyang lakas at tagumpay ba ay may kapalit na hindi niya alam? Kinabukasan, habang pinupuri ng buong baryo si Ilyas sa kanyang kabayanihan, tumungo siya sa gubat upang hanapin ang nag-iisang taong maaaring magbigay linaw sa sinabi ng aswang, ang matandang ermitanyong si Lolo Ador. Si Lolo Ador ay kilala bilang tagapag-ingat ng mga sinaunang lihim ng kanilang bayan. Matagal na nagkukulong ang matanda sa kanyang kubo sa gitna ng kagubatan. Ngunit sinasabing siya ang bumuo ng maraming agimat
na ginagamit ng mga mandirigma laban sa mga halimaw. Pagdating ni Ilyas, agad siyang hinarap ng matanda. "Alam ko kung bakit ka narito," sabi ni Lolo Ador nang hindi man lamang siya tinanong. "May narinig akong babala mula sa isa sa mga aswang," sagot ni Ilyas. Iniabot ang kanyang agimat. "May kapalit bang kapangyarihang ito?" Tumitig si Lolo Ador sa agimat at biglang naglabo ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, napasigaw siya. "Ang sumpa ng iyong lahi!" Nang uminahon, ipinaliwanag ng matanda ang lihim na hindi alam ni Ilyas. Ang agimat na iyon ay hinulma mula sa isang kasunduan ng kanyang ninuno sa mga halimaw. Upang matanggal ang mga halimaw sa kanilang lugar, nag-alok ang kanyang ninuno ng bahagi ng kanyang linya ng dugo bilang kabayaran. Bawat halimaw na pinapatay ay nagpapalakas sa agimat, ngunit kapalit nito ay unti-unting nauubos ang kaluluwa ng tagapagdala. "Kaya pala, sa bawat laban ko, parang may nawawala sa akin," sabi ni Ilyas nang napaupo sa lupa. "Ang sumpa ng agimat ay hindi magtatapos lamang kung ang lahat ng halimaw ay mapupuksa. Ngunit kung mabibigo ka, ang iyong kaluluwa ay magiging pag-aari nila," sabi ni Lolo Ador. Habang nagmumuni-muni si Ilyas, dumating ang kanyang kaibigang si Romulo. Si Romulo ang pinakatapat niyang kasama mula pagkabata. Ngunit tila may kakaiba sa kilos nito ng araw na iyon. "Ilyas, may alam akong bagay na makakatulong sa iyo," aniya. Pinakita ni Romulo ang isang mahiwagang libro na kanyang nakuha mula sa isang misteryosong mangangalakal sa bayan. Nasa loob nito ang mga ritual para maputol ang sumpa ng agimat, ngunit may babala sa bawat pahina. Ang ritual ay mapanganib at maaaring tumawag ng mas malalakas na nilalang mula sa kabilang mundo. "Alam mo ba ang pinasok mo, Romulo?" tanong ni Ilyas. "Handa akong tumulong sa iyo, kaibigan," sagot ni Romulo, ngunit hindi naalis sa isip ni Ilyas ang tila malamlam na nagniningning sa mga mata nito. Kinagabihan, habang pinag-aaralan ni Ilyas ang libro, naramdaman niya ang kakaibang presensya ng paligid. Nagising siya sa ingay ng mga yabag sa labas ng kanyang kubo. Sa pagbukas ng pinto, tumambad sa kanyang anino ng isang taong hindi niya inaasahang makikita. "Romulo." Ngunit hindi si Romulo ang nasa harapan niya. Isang nilalang na hindi tao, ngunit hindi rin lubos na halimaw. Lumitaw ang mapanlinlang na anyo ng kanyang kaibigan sa isang aswang na nagbalat kayo sa katauhan ni Romulo. "Ito na ang simula ng iyong wakas, Ilyas," sabi ng nilalang bago ito sumungod sa kanya. Nagliyab ang sibat ni Ilyas sa gitna ng madilim na gabi. Ang laban nila ng nilalang ay isang salpukan na galit at takot. Mabilis at malupit ang halimaw, ngunit ang bawat hampas ni Ilyas ay puno ng lakas ng kanyang agimat. "Nasaan si Romulo?" sigaw ni Ilyas habang pilit niyang itinataboy ang halimaw. Ngunit walang sagot ang nilalang. Sa huli, tinapos ito ni Ilyas gamit ang isang matinding saksak sa puso. Sa pagbagsak ng halimaw, bumalik ito sa anyo ni Romulo. Patunay na matagal nang naangkin ng aswang ang kanyang kaibigan. Bumagsak si Ilyas sa lupa, hawak ang katawan ng kanyang dating kaibigan. Ang kanyang puso ay puno ng galit at pagsisisi. Ngayon, higit pa sa takot ng mga halimaw, alam niya ang sumpa ng agimat ay nagsisimula na magpabigat hindi lamang sa kanyang kaluluwa, kundi pati sa kanyang puso. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Alam niyang may mas malalaking laban pa ang paparating. Kinabukasan, bumalik si Ilyas kay Lolo Ador upang ipahayag ang nangyari kay Romulo. Ang kanyang tinig ay mabigat sa galit at lungkot.
Ngunit ang matandang ermitanyo ay tahimik lamang na tumitig sa kanya. "Hindi ito ang huling pagsubok mo, Elias," sabi ni Lolo Ador habang hinahaplos ang isang sinaunang libro na puno ng alikabok. "Ang mga halimaw na ito ay nagiging mas mapanlikha at mas malalakas. Ngunit tandaan mo, ang itim na anino ng sumpa ay sinusubaybayan ka. Ang kalaban mo ay hindi lamang ang mga aswang, kundi ang sarili mong kapalaran." "Paano ko ito matatapos, Lolo? Ilang kaluluwa pa ang mawawala sa paligid ko?" tanong ni Elias habang hawak ang kanyang agimat. "Upang wakasan ang sumpa, kailangan mong hanapin ang pinagmulan nito, ang pinunong aswang na naglagay ng kasunduan sa iyong ninono." Ngunit may babala si Lolo Ador. Ang pinunong aswang na kinikilala sa pangalang Malgano ay hindi tulad ng karaniwang halimaw. Siya ang hari ng kadiliman, may kakayahang manipulahin ang isip at kaluluwa ng tao. Kailangan ni Elias na ihanda ang sarili hindi lamang sa lakas ng kanyang sibat, kundi sa tibay ng kanyang puso. Habang iniisip ang plano, naaalala ni Elias ang isang kwento ng kanyang ama tungkol sa gintong krus na itinago sa ilalim ng simbahan ng San Isidro. Ito raw ang tanging bagay na maaaring sirain ang puso ni Malgano. Ngunit ang krus ay matagal nang nawawala at sinasabing nilamon na ng lupa ang lugar kung saan ito nakalibing. Hindi nag-aksaya ng oras si Elias. Tumungo siya sa lumang simbahan, ngayon na isang guho na lamang, at nagsimulang maghukay. Ang kanyang mga kamay ay pagod at duguan, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang ng paghuhukay, nararamdaman niyang mas lumalapit ang mga mata ng mga halimaw na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Pagkalipas ng ilang oras, tumama ang kanyang pala sa isang bagay na matigas. Hinukay niya ito ng dahan-dahan at doon niya nakita ang isang maliit na kabaong na yari sa bakal. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang gintong krus na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang narinig niya ang mga yapak mula sa likod. Lumabas mula sa dilim ang tatlong halimaw, matangkad at mapanganib. Ang kanilang mga mata ay pula at naglalagablab. "Walang makakaabot sa gintong krus," sabi ng isa sa mga halimaw bago sila sumugod. Gamit ang kanyang sibat at agimat, nilabanan ni Elias ang tatlong nilalang. Ang laban ay brutal at sa bawat hampas niya ng sibat, tila mas bumibigat ang kanyang katawan. Ngunit sa huli, napaslang niya ang lahat ng halimaw. Iniwan ang kanilang abo sa paligid ng simbahan. Habang hawak ang gintong krus, nararamdaman ni Elias ang kakaibang lakas na bumalot sa kanyang katawan. Ngunit kasabay nito ay ang isang boses na bumubulong sa kanyang isipan. "Hindi ka makakatakas sa akin, Elias." Sa tulong ni Lolo Ador, natuntun ni Elias ang kinaroroonan ni Malgano. Ang pinunong aswang ay nagtatago sa isang kuweba sa bundok ng karagatan. Isang lugar na pinamumugaran ng kadiliman at misteryoso. Ngunit bago siya umalis, binigyan siya ng huling babala ng matanda. "Sa sandaling makaharap mo si Malgano, huwag mong hayaan na masira ang iyong isip. Sisikapin niyang ilabas ang pinakamalalim mong takot, ang iyong mga panghihinayang at ang iyong kahinaan. Hindi sapat ang iyong sibat. Kailangan maging buo ang iyong loob." Habang naglalakbay si Elias papunta sa bundok, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang kagubatan ay tila nagiging mas madilim. Ang hangin ay mas malamig. Sa bawat hakbang, tila mas naririnig niya ang mga boses ng mga taong nawawala sa kanya. Ang kanyang mga magulang, si Romulo, at maging ang mga inosenteng buhay na hindi niya nailigtas. Pagdating sa bungangan ng kuweba, humugot siya ng malalim na hininga. Alam niyang ito na ang huling labanan. Hawak ang gintong krus sa isang kamay at ang kanyang sibat sa kabila.
Pumasok siya sa loob ng kuweba, handang harapin ang pinakamatinding halimaw na kanyang makakaharap. Sa loob, naramdaman niya ang presensya ni Malagno. Mula sa dilim, lumitaw isang nilalang na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng halimaw na kanyang hinarap. Ang mga mata ni Malgano ay naglalagablab sa galit at kasamaan, at ang kanyang tinig ay bumasag sa katahimikan ng kuweba. Matagal na kitang hinihintay, Ilyas. Ngunit hindi mo matatapos ang sumpa. Sa bawat halimaw na pinapatay mo, mas nagiging akin ka, sabi ni Malgano. Ngunit hindi natakot si Ilyas. Tumindig siya, itinapat ang gintong krus sa nilalang at sumugod ng buong lakas. Sa loob ng kuweba, nagbunga ang pagbanggaan ng dalawa ng nakakasilaw na liwanag mula sa gintong krus at ng itim na enerhiyang bumalot kay Malgano. Ang buong paligid ay parang isang impyerno. Ang lupa ay nanginginig. Ang mga bato ay bumagsak mula sa kisame ng kuweba at ang hangin ay naglalaman ng nakakapasong init na galing sa puot ni Malgano. Ang sumpa ng iyong angkan ay hindi kailanman magwawakas, Ilyas, sigaw ni Malgano. Ikaw ang pinakahuling tagapagdala ng agimat. Kapag ikaw ay nawala, ang iyong bayan ay magiging paraiso ng kadiliman. Hindi sumagot si Ilyas. Sa halip tumindig siya at sinugod si Malgano gamit ang kanyang sibat. Sa bawat hampas, tila nagkakaroon ng bahagyang sugat ang hari ng kadiliman. Ngunit ang mga ito ay agad na naghihilom. Hindi mo ko masusugatan, Ilyas, sabi ni Malgano habang ang kanyang anyo ay nagiging mas malaking anino. Ako ay walang kamatayan. Ngunit si Ilyas ay hindi tumigil. Sa bawat hampas ng sibat, binibigkas niya ang dasal na itinuro sa kanya ni Lolo Ador. Ang kanyang agimat ay nagliwanag ng mas matindi at ang kanyang tibay ng loob ay parang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong takot. Nang sa wakas, gamit ang lakas ng gintong krus, tinamaan niya ang sentro ng dibdib ni Malgano. Isang nakakabinging sigaw ang bumasag sa hangin at ang katawan ng pinuno ng mga aswang ay naghiwalay sa 1,001 pirasong abo. Ang buong kuweba ay lumiwanag ng tila araw at ang lahat ng kadiliman ay naglaho sa isang iglap. Akala ni Ilyas ay tapos na ang lahat. Ngunit sa pagkalugmok ni Malgano, naramdaman niyang kakaibang bigat sa kanyang katawan. Ang kanyang agimat ay nagliyab ng malakas at nagsimulang magbago ng anyo. Nagmistula itong pulang alikabok na umiikot sa kanyang paligid bago pumasok sa kanyang balat. Biglang narinig niya ang boses ni Lolo Ador na tila galing sa hangin. Ang sumpa ay hindi agad nawawala, Ilyas. Ang bawat sugat mo sa halimaw ay binabayaran ng bahagi ng iyong kaluluwa. Ang tanging paraan upang tuluyang mawala ang sumpa ay ang pagsuko ng huling tagapagpadala ng agimat. Napaupo si Ilyas. Hawak ang kanyang dibdib na tila may matinding hapdi. Ngunit paano na ang bayan? Kung wala ako, sino ang magtatanggol sa kanila? Tanong niya sa sarili. Sa kanyang likuran, lumitaw ang imahe ng mga taong nailigtas niya. Ang kanilang mukha ay puno ng pag-asa at ang kanilang mga mata ay nagpapahayag ng pasasalamat. Ito ang huling sakripisyo ko, bulong ni Ilyas. Itinaas niya ang gintong krus at nagdasal ng taimtim. Sa isang nakakasilaw na liwanag, naglaho si Ilyas kasama ang agimat. Ngunit bago siya mawala, isang mapayapang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Lumipas ang mga araw at ang bayan ng San Isidro ay tila muling nabuhay. Ang dilim na bumalot sa lugar ay nawala at ang mga tao ay muling nakaramdam ng kalayaan. Ang mga kwento tungkol kay Ilyas, ang antingirong manunugis ng mga aswang, ay naging alamat na ipinasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Isang araw, habang nililinis ng isang bata ang lumang simbahan,
nakakita siya ng isang gintong sibat na nakabaon sa lupa. Sa tabi nito ay isang agimat na natatakpan ng alikabok ngunit kumikinang pa rin. Tila may iniwang mensahe si Ilyas. Sabi ng matandang pari sa bata, isang paalala na ang kabutihan at katapangan ay hindi kailanman nawawala at nasa bawat dilim ay may handang magsakripisyo para sa liwanag. Ang alamat ni Ilyas ay hindi kailanman nalimot at kahit wala ng antingirong manunugis, ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga tao na labanan ang kanilang mga takot at protektahan ang isa't isa mula sa anumang kasamaan. Wakas,